Danica POV. Tulala ako habang nakatayo sa labas ng bahay nila Chase. Marahang hinahaplos ng kamay ko ang tiyan ko. Mugto ang mga mata at pagod. Danica, buntis ka. Paulit-ulit na bumabalik sa utak ko ang mga salitang binitawan ni Patrick. Buntis ako. Hindi ko alam kung maniniwala ba ako sa sinabi niya. Pero ano naman ang dahilan niya para magsinungaling? Hinatid niya ako dito sa bahay nila Chase. Hindi ko alam kung paano niya nalaman to dahil ang sabi niya dadalhin niya daw ako dito mismo at yun naman talaga ang plano ko. After I leave him, ay tumakbo ako palabas kahit nanghihina ako dahil kung hindi ko gagawin yon, mas manghihina ako. Hinabol ako ni Patrick at ito, dinala niya ako dito. Hindi na ako nakapagprotesta dahil hindi ko na kaya. Pero ang hindi ko inaasahan ay ang mga salitang binitawan niya. Danica, buntis ka. Pumikit ako ng mariin at bumaba ang tingin sa tiyan ko. Hindi ko alam na nandoon ka pala, mahal. Sa totoo lang, hindi ko alam ang mararamdaman ko ngayon. Pagkatapos ng pag-uusap at mga nalalaman ko tungkol sa kanya, hindi ko alam kung ano ang tamang iisipin ko. Bumalik ang tingin ko sa gate. Right now, this is the right thing to do. Kahit ipagtabuyan niya pa ako ulit, haharapin ko. I need him right now. Kailangan ko siya at ng magiging anak namin. Hinakbang ko ang mga paa palapit sa gate. My heart clenched when I remember the first time I went here. It was scary. It was painful. I know he needed time. We both need time. But I don't want to feel hurt anymore. Gusto ko mabawasan man lang. Aayusin ko ito. Aayusin ko ang lahat. Tao po! Kahit nanihina ay nilakasan ko ang boses ko. Minutes passed at walang lumabas, so I gathered my voice again. Tao po! This time ay nilakasan ko na. And I don't know what to feel again nang makita ko ang batang sumilip mula sa bintana. Ate ganda! Ngumiti siya. Zaya. Nakasunod lang ang tingin ko sa kanya habang binubuksan niya ang gate. Sumulyap ako sa likod niya pero walang nakasunod. Somehow, I feel hurt. What you doing here po? Masiglang bati nito. Hindi pa nga ako nakakasagot nang sunod-sunod na siyang nagsalita. Why red po eyes niyo? Sakit po ba tummy niyo, ate ganda? You look like pagod po. Yako lang ako sa kanya habang pinapakinggan siya. Paano siya napunta dito? Where's Joy? How can she leave her child like this para lang sa trabaho niya? Akmang magsasalita na ako nang bigla ding nagsalita. Zaya, abay bakit ka nasa labas? Umangat ang tingin ko sa babaeng nagsalita at ganun din ang ginawa nito sa akin. Natigil ito sa kinatatayuan at tiningnan ako. I don't know what to say kaya pinilit ko ang sarili kong ngumiti. Zaya, she's ate ganda po! Pagsingit ni Zaya, lumapit ang babae sa akin. Kita na ang ilang puting buhok sa kanya, pero hindi naman siya katandaan kung titingnan. I wonder kung sino siya. Zaya, pumasok ka na muna. Habilin nito sa bata na agad namang sinunod. Naiwan ka ding dalawa sa labas. Nahihiya ako dahil alam kong hindi maayos ang mukha at ayos ko ngayon. Ayos ka lang ba, Hija? Nagulat ako sa naging tanong nito. Akala ko isa siya sa kamag-anak ni Chase na hindi niya gusto ang pag-uugali, kaya inakala kong masamang salitang ibubungad niya sa akin. Opo, halos bulong na saad ko. Halika, pumasok muna tayo sa loob. Saad nito. Hindi na ako nakaangal nang hawakan ako nito at dalhin sa loob. Naiwan ako nakaupo sa sala ng bahay nila dahil kukunan niya daw muna ako ng tubig. I roamed my eyes around the house, simple at maganda. Kating-katinang pa akong pasukin ang mga kwartong nakikita ko dahil gusto ko na siyang makita. Napunta ang tingin ko kay Zaya na naglalaro malapit sa hagdanan. Sa tuwing nakikita ko siya ay naaalala ko ang taong tumanggap sa kanya. Minahal siya na parang tunay na anak. Bariing ipinikit ko ang mga mata. Hindi ko siya pwedeng isipin ngayon. Nanlulumo ako nang marinig ang mumunting tawa ng bata. Pinagkaitan ko siya ng ama na dapat ay kasama niya ngayon. Uminom ka muna ng tubig, hiha. Ngumiti ako sa kanya at ininom ang tubig na dala niya. Salamat po, saad ko.
Matapos ilapag sa maliit na mesa sa harap namin ng baso, ay nanatili na ang tingin ko sa kamay na nasa kandungan ko. Si Chase bang pakay mo? Natigil ako sa narinig. Malamyos ang boses niya at wala akong nababahid na kakaiba doon. Dahan-dahan akong tumanggo bago inangat ang tingin sa kanya. I almost gasped when I meet her fidge yet melanic eyes. Para bang pinaparating nito sa akin na alam niya ang kalagayan ko ngayon. Ikaw si Danica, hindi ba? Sa pangalawang pagkakataon ay tumanggo ako. Ako si Alma, tita ni Chase. Ngumiti ito. Natutuwa akong nakita na din kita sa personal. Baka sa boses niya ang tuwa. Kilala niya ako at isa siya sa tita ni Chase. Sinensya na po kung pumunta ako dito. Wala akong mahanap na sasabihin dahil nakakaramdam ako ng kaba. Inihintay kitalaga kita, hiha. Po, nagtatakan tano ko. Dumako ang tingin niya sa itaas ng hagdanan kung saan tanaw ang isang pinto. Hindi siya lumalabas sa kwarto niya ilang araw na, pero kahapon ang sabi ni Zaya sa akin ay lumabas daw siya, pero simula kahapon hindi na naman siya lumabas. Malungkot na saad nito, hindi inaalis ang tingin sa pintong yon. Hindi ko alam kung anong oras siya lumalabas para kumain. Gusto ko mang pasukin ang kwarto niya pero alam kong hindi niya gusto yun. Chase, sumikip ang dibdib ko sa narinig. Pinapabayaan niya ang sarili niya. Simula nang nalaman niya yun ay hindi ko na siya makausap ng maayos. Umalis na lang ang ibang kamag-anak namin. Hindi pa din siya lumalabas. Nanigas ako sa kinakaupuan. Alam ko na ang tinutukoy niya ay ang nalaman ni Chase tungkol sa kuya niya at tungkol sa akin. Bumalatay ang kaba sa dibdib ko. Alam din ba niya? Alam din ba niya na ako ang dahilan kung bakit nawala ang pamangkin niya? Sa aming lahat, siya ang hindi sumuko na mahanap ang kuya niya. Hindi ko inaasahan ang sumunod niyang sinabi. Akala ko hindi niya sasabihin yun ngayon, pero ito at pinapakinggan ko lahat. Matagal naming hinanap ang kuya niya kahit na umalis siya dito sa Pilipinas. Hindi na kami magkasundo lahat dahil sa ibang problema din na kinakaharap ng pamilya namin. Pagkwento nito. Akala talaga namin na ay patay na siya. Pero nagbago lahat nang biglang may humatid sa amin ng isang bata at sinabing anak ito ng kuya niya. Nalipat ang tingin niya kay Zaya at ganun din ang ginawa ko. Mas lalo lang ako nasaktan. Nabalik ang pag-asa dahil sa kanya. Akala namin makikita na namin siya dahil sa bata. Ibig sabihin lang pala ay nandito din siya at nabuhay nang hindi kami kasama. Pero naiwan ang mga salita niya dahil sa malalim niyang paghinga. Pero kinabukasan, nalaman namin tungkol sa babaeng naghatid kay Zaya na wala na ang ama niya. Nang malaman niyang wala na ang kuya niya ay sobrang nalugmok siya. Pero nalipat ang tingin niya sa akin. Pero hindi ko alam niya may iba pa siyang ikinalulugmok. Dumaan ang sakit sa mga mata niya. And I confirmed it. She knows. Nanginginig ang labi ko nang magsalita. Sorry po. Yumuko ako dahil hindi ko kayang makitang magiging ekspresyon niya. Ngunit nagulat ako nang marahan at maingat nitong hinawakan ng mga kamay ko. Alam ko, hiha. Huwag mong sanang sisihin ang iyong sarili dahil kailanman hindi mo iyon naging kasalanan at kagustuhan. Sambit nito. Muling pumatak ang mga luha sa mata ko. Humigpit ang pagkakapit niya sa akin. How can I not blame myself? Paano? Dahil kahit sa ang sulok man ng isipan ko, wala akong nakikitang dapat sisihin. Kundi ako. Galit po siya sa akin. Mahal ka niya. Kung ano man ang sinabi niya sa'yo, tandaan mo na mahal ka niya. Magulo, hiha. Magulo ang utak ni Chase. Alam kong magulo ang utak niya. Madami siyang iniisip. Kilala ko siya. Kadalasan nagpapadala siya sa emosyon niya dahil nahihirapan siya. Nahihirapan siyang ayusin lahat sa isipan niya. Pero hindi naman sana ang ganito. Dumako ang tingin nito sa dibdib ko at halos humigbi ako nang lumapat ang palad niya dito. Kailanman ang dahilan ng pamangkin ko para ibigay ang buhay niya sa'yo ay maiintindihan ko. Tuluyan niyang pinakawalan ng kanyang hikbi. Pinalik pa din siya ng Panginoon sa amin pamamagitan mo. Patawad po. Tanging salita na kaya kong isambit. Mahal mo ba ang pamangkin ko sa kabila ng lahat? Sunod-sunod akong tumanggo sa naging tanong niya. Mahal na mahal. Sobra po, mahal na mahal. Umiiyak kong saad. Mas matimbang siya sa akin ngayon.
Hindi ako naniniwalang ang pagmamahal na naramdaman ko sa kanya ay dahil sa pusong konektado sa kanya. Mahal ko siya. Sa isip at puso ko, mahal ko siya. Siya ang tinitibok at hinahanap ng puso ko, wala nang iba. Ayos na ako doon, Hiha. Sana maayos na ninyo. Pakinggan ninyo ang pagtibok ng puso ninyo. Nakangiti na nitong Saad. Pinunasan ko ang luhang ko mawala muli sa mata ko at tumanggo. Halika, ihatid muna kita sa isang kwarto. Magluluto ako at magpahinga ka muna. Saad nito ngunit agad akong nabahala. Hindi iyon ang pakay ko dito. Mukhang napansin niya iyon. Magpahinga ka muna. Mamaya ikaw ang magdadala ng pagkain niya. Huwag mong siyang harapin ng ganyan. Nakangiting Saad. Matagal akong natulala bago sumaayon. Alam kong nandito lang siya kaya hindi ako mababahala. Kailangan ko ng lakas para harapin siya. Hinatid niya ako sa silid. Isang kwarto ang pagitan mula sa kwarto ni Chase. Nagpasalamat na ako sa kanya at ang akala ko ay aalis na siya pero hinawakan niya akong muli sa kamay. Huwag ninyong pakinggan ang inyong isipan. Mahal ninyo ang isa't isa, di ba? Pakinggan ninyo ang inyong puso, ang tibok at ninanais nito. Dahil sa huli, babalik ito sa kung saan siya tunay na nararapat. Mapunta man ito sa iba, babalik pa din ito sa tunay niyang tinitibok. Saad nito bago ako tuluyang iniwan sa may kalakihang silid. Napahawak ako sa puso ko. Kung totoo man ang sinasabi niya, siguro ito na yun. Nandito ako. Dahil dito ako nararapat. Humiga ako sa kama at natulalang tumitig sa kisime. Gusto ko siyang puntahan pero hindi muna pwede. Tumagilid ako ng higa at mariing pumikit habang hinahaplos ang tanyan. Ayokong maging emosyonal pero hindi ko mapigilan. Sa ikabila ng sakit na nararamdaman ay nagawa kong gumiti sa isipan na may dinadala na ako. Magiging ama na siya. At sana matanggap niya kami. Bumalik sa isipan ko si Clark. Aaminin ko sobrang nasaktan ako at malaki ang epekto nun sa akin. Gusto ko siyang mag-move on. Gusto kong unahin niya ang sarili niya. Naiintindihan ko na ang sinasabi niyang tatanggapin niya ako dahil alam niya ding buntis ako at iba ang ama. Gusto niyang bumalik ako sa kanya at handa niyang tanggapin lahat. Nasaktan ko siya. Mahal niya ako. Minahal niya ako kung saan huli na. Ang buong akala ko noon, katulad ako sa mga kwentong napapanood ko, nababalik pa din ako sa dating taong mahal ko. Pero ibang-iba ang dinadanas ko ngayon. Pinili kong kalimutan ng taong sinaktan ako, pinili at ginawa ko hanggang sa nagtagumpay ako. Nagsimula akong magmahal muli. Wala siyang kasalanan, naiintindihan ko siya. Bawat hikbi, bawat patak ng luha niya habang makaluhod sa harapan ko kanina, kasabay noon ang pagdurog ng puso ko. Ang taong mahal ko noon ay nagmamakaawa sa akin ngayon. Naaksidente siya at nakalimutan niya ako. Sa dami ng pwedeng malimutan, ako pa talaga. And maybe, Joy, take that as an advantage dahil alam kong may pagtingin siya kay Clark. Simula noon, nang makita ko silang masaya, ay nawala na din ang pagkakaibigan namin. Kasalanan ko din bang hindi ako nagpakilala sa kanya? Kung sakali, tatanggapin niya ba ako? I understand him. Hindi niya ako nakilala at ang nasa isip niya noon ay sinisira ko ang buhay niya. Pero ngayon, naalala niya na ako. Nalaman niyang ako ang tunay niyang minamahal pero huli na. Sobrang huli na siya. Huli na nang nahanap ng puso niya kung saan dapat ito nararapat. Dahil nang mahanap niya kung saan siya nararapat, ay nahanap ko na din kung saan ako nararapat. At hindi sa kanya yun. Kaya ko pang tanggapin yon. Kaya ko pang tanggapin na kaya niya akong sinasaktan at pinagtatabuyan noon ay dahil sa hindi niya pala ako maaalala. Pero, itong nalaman ko. Ang nalaman kong mas lumala ang sakit niya dahil mas pinili niyang ilaan ng oras sa akin ay hindi ko matanggap. Kung pwede ko lang siyang sumbatan ay ginawa ko na. Dahil hindi rason yun. At ngayon na halos hindi na niya hawak ang buhay niya, ay mas lalo akong hinakain ng konsensya ko. Sobrang nasasaktan ako. Ramdam ko ang sakit sa bawat salitang lumalabas sa bibig niya. Ang bawat patak ng luha niya, ramdam ko ang sakit at pagsisisi. Pero wala na akong magagawa dahil hindi ko na kayang ibalik ang nakaraan. Ayaw kong may masaktan ako at nasasaktan ako dahil nasaktan ko siya. Sana pwede kong sabihin at alisin sa damdamin niya na mahal niya ako ay gagawin ko. Uminit ang sulok ng mga mata ko.
Huminga ako ng malalim upang maiwasan ng umiyak. Hindi pa ba ako nawawala ng luha? Nakaraan at kasalukuyan, saan man sa dalawa ay may masasaktan ako. Ngunit kagaya ng ipinangako ko sa sarili ko, hindi ko nababalikan pa ang pagkakamali ko. I will not do the same mistake again. Lalo na ngayon. Napagtanto ko na ang kasalukuyan ang tunay na mahalaga. Pinipili kong mabumay sa kasalukuyan at hayaang maglaho sa alaala ang nakaraan. The present is where my heart finds solace. At si Chase yon, ang kasama kong humakgang sa naging bagong yugto ng buhay ko. Mahal ko si Clark, pero hindi na katulad noon. Mahal ko lang siya ngayon bilang siya na naging parte ng buhay ko. Hindi ko siya kinamumunhihan. Even though I hate my past, still I treasure them. Dahil parte sila ng pagkatao ko. Hinihiling ko sa Diyos na sana gumaling siya para kahit papaano mapanatag ang puso ko. Nabuntong hininga ko habang nakatayo sa labas ng pinto ng kwarto ni Chase. Ito na ang oras na kailangan ko siyang harapin at kausapin. Gusto ko talagang ayusin ang sitwasyon natin. Maghahalong kaba at pananabik ang nararamdaman ko ngayon. Gayunpaman ay lumalakas ang loob ko dahil hindi na ako nag-iisa. Hawak ng kabilang hamkamay ko ang tray ng pagkain niya, habang sa kabila naman ay susi ng kwarto niya. Gabi na nang nagising ako sa pagkatulog, sakto ding kinatok at pinakain ako ni Tita Alma. Medyo mauyos na din ang pakiramdam ko kumpara kanina, but still, I can't hide the sadness on my face. Pinihit ko ang sidura nang mabuksan ko ito at isa lang ang masasabi ko. Sobrang dilim ng kwarto niya na halos wala akong makita. Maingat na kinapa ng kamay ko ang switch ng ilaw at nang tuluyan ko itong mabuksan ay tumambad sa akin ang napakakalat na kwarto. Dahan-dahan ko ding nilapag ang tray sa nakita kong mesa. Nagkalat ang mga damit, bote ng alak at mga papel sa kwarto niya. Pinulot ko ang isang papel sa paanan ko at halos manlumo ako nang makitang picture ko yun. Tiningnan ko lahat ng papel na nakakalat sa sahig at nakitang ako ang laman nun. Danica, umangat ang tingin ko nang marinig ang mumunting salita niya. Pati hayang nakahiga siya sa kama niya. Magulo ang buhok, maging ang damit. Mahimbing na natutulog. I can't stop but to smile when I'm already in front of him. My heart ached when I see some dried tears on his cheeks. He cried. Sa naminginig kong kamay ay inabot ko ang mga yun at hinaplos. I can't stand it. Hindi ko kayang isipin na umiiyak siya ulit. Chase? Mahinang pagtawag ko. I missed him so much na kung pwede ko lang siyang yakapin mayon ay ginawa ko na. Pero gusto kong maayos muna namin ang lahat. Bilang isang babae, hindi ko hahayaang matapos ang sitwasyong ito. Dahan-dahan nagmulat ang mga mata niya. I can't but to smile. Finally, I see him again. Tell her that I love her. Bigkas nito habang matatingin sa akin. Pinunasan ko ang pisngi ko. Alam niya, Chase. Tumatanggung-tanggung sambit ko. Bumalik siya sa pagkakapikit. He's drunk. He thought that I'm someone o nasa imahinasyon niya lang ako. Amoy ko sa kanya ang alak. Ayoko mang istorbohin ang pagtulog niya but he needs to eat. Hindi pwedeng alak ang mamayani sa sistema niya. Umiling ako nang may maalala ko. Did she knows? Bigkas ulit nito, nanatiling nakapikit. But I don't know if she still loves me. Halos madurog ang puso ko nang sunod kong marinig ay ang mga hikbi niya. Tinakip niya ang dalawang palad niya sa mukha niya at sunod-sunod na humikbi. Hindi ko pala kaya. My hand immediately covered my mouth. Ngayong naririnig ko ang mga sinabi niya ay nagsisi akong ngayon ko lang siyang pinuntahan. Ibig sabihin ay tanggap niya ako. Walang katotohanan ng mga sinabi niya sa akin noon. Mahal niya pa din ako. Lumundag sa tuwa ang puso ko. Ang takot ko ay biglang nawala. Dalhin mo siya sa akin. Pakiusap. Hindi ko siya makontak, kahit makontak man lang. Dahil wala akong signal, Chase. Iniisip niya na hindi ko siya matatanggap. Hinding-hindi. Hindi ko na nakayanan at agad akong dumagan sa kanya.
Natigilan at nanagis siya sa pagkakahiga pero hindi ko na yun pinangsin. Humagulgol ako sa dibdib niya. Sinubsob ko ang mukha ko sa dibdib niya at doon ilibas lahat ng sakit, lahat ng nararamdaman ko. Kailanman ay hindi pumasok sa isip ko ang mga sinabi niya. Pagod na ako, Chase. Sunod kong naramdaman ang mga kamay na pumulupot sa bewang ko at ang hikbing muling kumawala sa kanya. Hawak mo na ako ngayon. Tuluyan siyang umalis sa pagkakasubsob sa leeg ko. Pinagdikit niya ang mga noo namin habang nakapikit. Hindi ko kaya. Natakot ako. I should be the one saying sorry dahil hindi kita pinuntahan. Saad niya. Bakas ang pagsisisi. Naiintindihan ko. Kung ganun ang iniisip niya, hahayaan ko para pareho kami. Parehong may pagkakamali. Danica, nagmulat siya ng mga mata at diretsong tumingin sa akin. Umungol ako bilang tugon sa kanya. Totoo bang ako ang pinili mo? Nangangambang tanong nito. Ngumiti ako at tumanggo. Kaagad nagkislapan ng mga mata niya. The pain was gone immediately. Masaya akong nasabi ko yun sa kanya at sa sarili ko. I love you so damn much, Danica. Itanggi ko man sa sarili ko pero hindi ko kakalaning mawala ka. Mahal din kita, Chase. Masuyong saad ko. Mahigpit niya muli akong niyakap na kaagad kong sinuklian. Isa ito sa malaking desisyong ginawa ko sa buhay ko. Pero alam kong dito ako nararapat. Handa akong talikuran ng lahat para sa mabubuo kong kasama ngayon. Gusto kong mabigyan ng kompleto at maayos na pamilya ang anak namin. Akala ko, hindi ka na babalik. I saw him that day. Saad nito. Kinuha ka niya. Dugtong nito sa mapait na boses. Kumalas ako sa yakap at hinarap siya. Let's talk later and I have something to tell you pero dapat kumain ka muna. Saad ko. Agad akong tumayo at hinila siya pero nagmatigas siya sa kinauupuan. Bakit? Marahang tanong ko. Nanatili siyang nakatingin sa akin. Pinasadahan ng kabuuan ko kaya hindi ko maiwasang mailang. Changed your clothes, baby. Mariing saad nito. Palihim kong inamoy ang damit ko kung mabaho ba, pero hindi naman. Ayos lang, Chase. Ayokong makita kang nakasuot ng damit ng ibang lalaki. Saad nito at dumiretso sa kabinet niya. Sinundan ko siyang tingin at hindi maitago ang ningiti na namutawi sa labi ko. Hinding-hindi ko pagsisisihan ang pagpili sa kanya. Maaaring may aral ang nakaraan, ngunit ang kasalukuyan ang siyang nananatili sa aking puso. Maaaring naging epekto sa akin ang nakaraan, ngunit ang kasalukuyan ay nagbigay sa akin ng dahilan para ngumiti. At ang dahilan na iyon ay siya. Dahil nandito siya sa tabi ko, handa akong harapin ang anumang susunod na mangyari.